Ani ana mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 13 ka individual nga nalambigit sa illegal quarrying sa Davao City, sikop sa NBI 11. Mga nagpaluyo sa mga operasyon ginaimbestigahan. Halos 30 million pesos nga gituuhang shabu na sakmit sa otoridad sa Zamboanga City. Bulto-bultong shabu gituuhang ginapautang sumala sa kapulisan. Cast sa GMA Prime nga Widow's War nakisadya sa 17th Slang Festival sa Malungon, Sarangani. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. 13 ka individual ang nadakpan sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation Region 11 human matud pa na lambigit sa illegal quarrying sa Davao City. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, gawas sa mga naaresto, parayon po ang pagukod sa NBI 11, batok nining operator o nagpaluyo niining illegal quarrying. Doon na matudpay, pipila ka barangay officials nga nalambigit. Ay, hat! Ay, bakal hat! Way dagan na, way dagan! Abri. Ay, laglakaw ha, dialang. Nagpabuto og warning shot ang mga operatiba sa National Bureau of Investigation Region 11. Dihang nag-iyahay og panagan ang mga individual nga matud pa nalambigit sa illegal quarrying sa Upper Tamugan, Davao City. Atol sa gikasang entrapment operation Lunes sa buntag. Nakuha ang mga ebidensya, mga logbook, duha ka dump truck ug usa ka bako nga giingong gigamit sa operasyon. Latsa, pundo. Napaisa ka kuan dito? Bako? Kamu ang operita to? Dili. Napo Roman Migbato dire sir. O di, relax, pundo. Bako dito? Asa man ito nag-operate sa bako? Stoy, tumaga. 13 ang nasikop samtang nakaikyas ang uban pang kaubanan. Sumala sa investigasyon sa NBI, illegal ang ginahimong quarry sa lugar kay wala matud pa kini permit. Ang nagreklamo ang mismong head sa Davao City Environment and Natural Resources nga si Engineer Marivic Reyes. Ikapila daw na pakyas ang operasyon sa otoridad batok sa maong giingong illegal quarrying sa area tungod dunay mga barangay officials nga kakonsabo. Matagal lang ginagawa ng Senro ang trabaho nila, all the while hindi talaga nila matsempo-tsempuhan yung act na yan. All the while there were reports outside. So napag-alaman na rin nila, there were private individuals in cahoots with those barangay officials actually. For a long period of time, they have deprived the local coffers of the city of Davao of the correct taxes that they should have paid. Sumala sa NBI, dili lang sa Tamugan dunay susamang illegal nga aktibidad apan sa uban pang bahin sa 3rd District sa syudad, ang Marilog ug Kalinan. Sugod pa lang daw kini sa operasyon sa NBI, parayon matud pa ang ilang pagukod sa tawo nga nagpaluyo niini hasta sa barangay officials nga ni konsente kinsa wala una ginganlan sa NBI kay nagparayon pa ang ilahang investigasyon. When we hatched the interdiction and arrest, he was not in the area. But we have strong evidence which would link and connect him that indeed he was the one responsible for all this illegal quarrying in Tamugan River. We look at him as well connected because he had been operating for quite some time. There was no time that he was interrupted. It is not just one guy but it's a syndicate. Samtang gihimakak sa duha sa mga dinagpan ang pasangil. Ako nang labak ko sa sapa pagabot sa NBI. Apil kog dakot nang labar ako dito Pag naog la sir, diretso ko nga NBI raid ni. Diretso ko lagi pusasan sir niya ay nagtingog, wala ko katingog sir. Unta pagawson ko nila kay wa ko'y labot ani. Kadaghanan kanila aminado nga gatrabaho sa mong quarry apan wala matud pa sila kay balo nga illegal kini. Sila matud pa tong mga hand picker o nagakuha o kolekta sa mga bato o mineral. Anaa sa 2,000 ang kitaon ugaling mapuno ang truck sa tibok adlaw nga trabaho. Apan bahinon pa daw na sa unom ngadto sa 7 ka trabahante. Picker ako eh. Hand picker ako. Bago pa mo duma. Bago pa ko dra.
Kasong paglapas sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995 o Presidential Decree 1586 ang atubangon sa mga dinakpan. Sara nagali kung pauga dugang ebidensya aron mapaligon ang kaso nga i-file batok sa operator o nagpaluyo sa maong illegal quarry ug ipasangat kini pinaagi sa regular filing. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka lalaki ang patay human gitigbas o gidunggab sa makadaghang higayon sa iyang silingan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Personal nga away ang ginatudlong motibo sa krimen. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on the spot kaning 47 anyos nga si Randy De La Riva nga residente sa sitio Talakagan 1, Barangay Amorosa, El Salvador City, Misamis Oriental. Human gitigbas o gidunggab sa makadagang higayon sa iyang silingan nga si Julien Salarsa. Pasado alas 11 sa buntag adlong Lunes, sumala sa asawa sa sospek nga natingala na lang kini nga nagdali-dali ang iyang bana pag-uli sa balay sabay kuha sa iyang sundang. Wala ko na po nga, nayan ako kadaghan dito mga 5 minutes siguro gikan sa paglakaw niya. Diyan na ako na ganang kuhaan nga nga tabang. Kasi may nagsigil Nangayog tabang kato si Randy katong biktima. Nakita nag-inilugay pa mi sa kuhaan sir sa sundang sa kumbana. 5 kasama dinunggaban ug 7 katinigbasan ang naangkon sa biktima. Hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon, samtang gilayom misibat kuno ang sospek gamit iyang motorsiklo paghuman sa krimen. Pauli na unta sa ilang balay ang sospek kika nag-deliver sa iyang mga baligyang itlog, samtang ang biktima anaa dinhi sa bahay kubo aron nga maglingkod-lingkod ug magpahangin sa iyang duyan. Didto na mibutho ang init nga argumento tali sospek ug biktima ug dinhi nga bahin sa maong dalan nahitabo ang pagpangdunggab ug ang pagpanigbas nga miresulta sa pagkamatay sa maong biktima. Personal nga bangi ang ginalantaw nga motibo sa krimen. Ilabi pa nga daan kuno nga adunay bikil ang suspect ug ang biktima tungod sa ilang problema sa tubig. Sa karon, voluntaryo kuno nga mitahan sa Kitaw-Taw Municipal Police Station sa Bukidnon ang suspect. Accordingly, ang kini nga suspect nag-attach dito sa victim ba. Nya it happen nga giputol dito sa giputlan sa katong biktima ang water supply mahinungdan nga nasa po ang suspetsado. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Misaad karon ang Committee on Finance and Trade and Industry sa 20th Davao City Council nga hatagan ug pagtagad ang mulo sa mga delivery rider sa syudad sa ilang business permit. Sumala sa maong komitiba, padayon ang sagunso nilang panagpulong sa posibleng mga kausaban sa maong ordinansa. Lauman matud pa nga duna nay bag-ong resolusyon kalabot sa business permit sa mga delivery rider sa dili pa mahuman ang kasamtangang tuig. Kainumduman nga nanawagan ang grupo sa mga delivery rider sa syudad nga wag tango na ang pagkuha nila og business permit sanglit dili matud pa sila mga negosyante. Usa ka panimalay sa Cagayan de Oro City ang naugdaw. May na lang kay walay nasamdan sa bawng sunog. Apan dunay lahi nga gipasanginlan ang tagbalay. Atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, wala ang tagbalay diyang nahitabo ang sunog. Apan sumala ni ini nga makadagang higayon na nga nasunog ang maong panimalay ug ang ilang gipasanginlan ang daw engkanto o daotang espiritu sa lugar. Ani ang report. Ug daw og kining kwartong sementado na lamang ang nahibilin ni ining panimalay sa Zone 2 Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Human kini nasunog pasado alas 7 kaganinang buntag. Ang mga silingan na lamang ang nanawag sa kabumbiruhan tungod walay tao ang balay ni adtong tungura. Sa tala sa BFP, anaa lamang sa 10,000 pesos ang structural damage sa insidente. Sanglit, sagad, gama kini sa light materials. Negative sir, kay during sa naitabong ang sunog sir, wala tao daw dito sa sumalak pa sa mga silingan. Apan matud pa sa tag-iya sa balay, posibleng supernatural o engkanto daw ang nagsunog sa panimalay. Gani, dili matud pa kini ang unang hitabo nga adunay ginagmay nga sunog sa ilang panimalay. Sukad Nobyembre 1 pa karong tuiga,
Nakasinati na daw sila og ginagmay nga sunog sa palibot sa balay. Sa daw dili maeksplikar nga rason. Usay mag-isa ka adlaw, musunog siya kadua. Usay na wala. Mukalit na lang po na yung pagkakadlawon or udto. Pero mga ginagmay nga pagsigara ba? Mga butang, nga dami siya nga. Matod sa mga tagbalay dinhia, nga atol sa ika-15 nga higayon sa sunog nga nahitabo dinhia, nakadesisyon sila nga mubakwit ni ining panimalay. Apan wala dama nga sa ika-17 nga hitabo sa sunog nga nahitabo karong adlaw, naugdaw gyud ang tibuok balay. Apan sa kabahin sa BFP, wala nila ginalantaw ang giingong supernatural nga tinubdan sa kalayo. Inay, ginaimbestigahan pa nila karon ang hinungdan gyud sa insidente. Sa amo, sir, no? Sa among Bureau of Protection, so dili pa mi makakuan jud na og supernatural ba na, pero sa amo ginaimbestigahan kay dili man gyud wala man gyud siguro may tabuan na supernatural. Apan alang sa simbahang Katoliko, posible daw nga binuhatan sa daotang espiritu o demonyo ang nahitabo sa mong pamilya. Apan, muagi pa kini sa makuti nga investigasyon. Daghan mga kaso, particularly lang sa atong nasod, nga naay mga fire up, mga sunog, or even faucet, gani, not only kalayo, even faucet, moabil lang iya, even kuryente, musiga lang iya, o mo flicker, and so on and so forth, or niya, giosisa, aron yun ba nga makita yun, nga naa kung naabag yung natural cause. But it found out nga it was demonic activity. Sara sa karon nagpadayon pang investigasyon nga ginahimo sa kabumbiruhan sa tinubdan sa sunog ug ang pipila sa mga anggulo nga ilang ginalantaw ang posibleng problema sa kuryente ingon man ang mga baga nga nabilin sa abuhan sa maong panimalay. Samtang gibarugan man sa tagbalay nga dili maeksplikar ang hinungdan sa sunog nga nahitabo sa ilang lugar, abli man kuno sila sa opinyon sa kabumbiruhan ingon man sa simbahan. Sara. Daghang salamat, Cyril Chavez. Mga kapuso, iandam na ang mga habol ug jacket kay opisyal nang gideklara sa Pag-asa ang amihan season. Sumala sa Pag-asa, magdala og bugnaw apan ugang nga hangin sa dakong bahin sa nasod ang amihan. Apan ang mas bugnaw pa nga klima posibleng masinati sa mga musunod pang semana. Usa ka good news kay wala na'y pagdaot sa panahon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan ayaw gihapon kalimti mga kapuso ang pagdala og payong kay ana gihapon ang easterlies sa Visayas ug Mindanao nga mao'y magdala og mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dunay kusog nga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen ug Davao Region. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Halos 30 million pesos sa gituhang shabu ang nasakmit sa otoridad sa Zamboanga City. Samtang sumala sa kapulisan, posibleng modus na karon sa mga sospek ang ipaagi og pautang ang mga dagkong kantidad sa illegal nga droga aron makasulod kini sa riyon. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Mukabat sa 4.4 kilos sa gituwang shabu nga mokantidad sa kapin 29.9 million pesos ang nasakmit ato sa Joint Bypass Operation nga gipangunahan sa Regional Drug Enforcement Unit 9 kauban ang PIDEA Zamboanga City, Zamboanga City Police, Lakip NISG Western Mindanao sa Barangay Divisoria, Zamboanga City pasado alas 11 Lunes sa buntag. Ang naaresto nga lalaking sospek nag-edad og 40 anyos nga taga Barangay Tumaga sa maong syudad. Sumala sa kapulisan, mag-usa ka bulan nilang ginapanid-an ang sospek hangtod nga nadakpan kini atol sa operasyon.
Posible matud pa nga nagikan ang maong droga sa Sulu. Gikustodiya na sa kapulisan ang maong suspect nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan kini og pahayag. Samtang gibutyag sa Police Regional Office 9 nga posibleng ginapautang na sa mga drug supplier ang mga illegal nga droga ngadto sa mga mamaligya ay hinungdan nga bulto-bulto na kining mabaligya sa Zamboanga Peninsula. Kuha natin sa mga intelligence report natin na inaalaw ho ng mga malalaking drug lords natin na mangutang po na bigat ng mga kilo sa mga suppliers nila. Kaya po nakakuha sila ng ganitong amount or kilo na ng mga shabu na pumapasok sa ating area. Gikan January 1 hangtod November 19 ning tuiga, moabot na sa 24 ka kilo sa gituwang shabu ang nasakmit sa otoridad sa Region 9. Busa, dunay panawagan ang mga otoridad sa lokal nga kagamhanan. Nananawagan din po kami sa aming mga local government units to help us in the demand reduction po dito sa ating mga talagang gumagamit pa ng droga. Efren Mamak, 1 Mindanao. Gikumpirma sa Tagum City Health Office nga usa ka 10 anyos nga lalaki ang namatay tungod sa rabies human nakambrasan og iro. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Dr. Arnel Florendo, ang head sa Tagum City Health Office, nga ang biktima taga Magugpo East ug namatay niadtong Domingo human nakambrasan og iro sa tiil matud pa niini usa ka bulan na ang milabay. Dugang pa ni Florendo nga wala mitugan ang bata sa iyang ginikanan human gikambras sa maong iro sa ilang silingan. Sigon sa opisyal nga posibleng namatay sa rabies ang bata tungod sa mga nakitang sintomas sa sakit. Sa karon nagpadayon pa ang contact tracing sa buhatan sa mga posibleng nakahimamat sa biktima. Busag ipaigma sa Tagum CHO ang publiko kalabot sa sakit nga rabies nga posibleng makuha gikan sa mga hayop sama sa iro ug iring. Kung mapaakan o makambrasan, hugasi ang samad sulod sa 10 minutos gamit ang sabon ug limpyo nga tubig. Gilayong magpatambal aron mapugngan ang komplikasyon, ilabi na nga amang virus posibleng mo resulta gayud sa kamatayon. Gawa sa mga pasabog nga mga aktibidad, naghinam-hinam na ang Kapuso fans sa Isulan, Sultan Kudarat nga makita ang youngest Pinoy pop group nga Cloud7 nga makisadya sa grand opening sa 26th Kalimudan Festival sa probinsya karong gabi. Atong sayron ang mga panghitabo dito karon pinaagi sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Isulan. Efren. Sara, giatangan na gayud sa Kapuso fans ang performance sa youngest Pinoy group nga Cloud7 dinhi sa provincial ground nga kabahin sa grand opening sa 26th Kalimutan Festival. Andam na ang provincial government of Sultan Kudarat alang sa pagdagsa sa mga kapuso nga mutan-aw sa grand opening sa 26th Kalimutan Festival and 51st founding anniversary sa probinsya nga ipahigayon dinhi sa provincial capital sa Isulan taod-taod. Gani dunay giandam nga mga aktibidad ang probinsya nga magpakita sa mabulukong kultura sa probinsya sama sa gipasigarbong Glow Light Float Parade. Dunasay ubang mga performance nga maghatag og kalingawan sa mga bisita. Apan lauman nga mas mubibo pa ang kagabinon sanglit makisadya sa kapistahan ang youngest Pinoy pop group nga Cloud7 nga langkuban nila Lucas, Johan, Cairo, Egypt, Migs, PJ ug Fian. Gani karon pa lang excited na kining pipila ka Kapuso fans nga ma-meet ang Cloud7 sa personal. Sara, sa karon na ubay-ubay na ang midagsa aron mo witness sa maong aktibidad apan padayon gyapon ang provincial government of Sultan Kudarat sa pag-awhag sa mga bisita ug ubang mga turista nga makisadya sa Kalimutan Festival nga magsugod karong adlaw November 19 hangtod November 22. Sara. Okay, happy Kalimutan Festival sa atong mga kapuso diha sa Isulan, Sultan Kudarat. Daghang salamat, Efren Mamak. Wabot na sa gatusan ka solo parents sa Davao City ang nakadawat og subsidiya gikan sa lokal nga kagamhanan sukad gisugdan ang pag-apod-apod niini kagahapong adlaw. Gisugdan kagahapon ang payout sa Davao City Social Welfare and Development Office sa Poblasyon B, Poblasyon A, Agdao ug Turil. Ilawom sa implementing rules and regulations of the Solo Parent Ordinance, ang mga kwalipikadong solo parent makadawat og tag 1,000 pesos matag bulan aron makatabang sa mga panginahanglanon sa pamilya sa mga solo parent.
Base sa datos sa Davao City Social Welfare and Development Office, dili moubos sa 4,000 ang solo parents sa Davao City. Din kapin 2,700 ang kwalipikadong makadawat sa subsidiya. Aron mahimong benepisyaryo sa subsidiya, kinahanglan ang solo parent residente sa Davao City. Dunay solo parent identification card nga gi-issue sa CSWDO. Walay trabaho o daily minimum wage earner ug napailawom sa assessment sa mga social worker nga labing nanginahanglan ang pamilya. Arestado ang usa ka barangay kagawad sa Santa Maria, Davao Occidental tungod sa kasong pagpanglugos sa 12 anyos nga babae sa barangay San Agustin sa Maong Lungsod. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Police Captain John Raywan Abdia, ang Acting Chief of Police sa Santa Maria Municipal Police Station, nga gila lamang ang kagawad nga usa ka 34 anyos. Dugang sa opisyal nga Nobyembre 13, dihang nagpatala sa kapulisan ang inahan sa menor de edad, human nga giingong gilugos ang biktima. Gileng gidakop ang maong kagawad kinsa positibo sab nga gitudlo sa biktima nga mo'y milugos kaniya. Subay sa medico legal, nasayran nga nahilabtan ang biktima sa duha ka higayon. Samtang sa bahin sa barangay kagawad, giangkon ini nga do na matud pa sila'y relasyon sa maong biktima. Malampusong gipahigayon sa Camiguin ang 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Lakip ang 4th Infantry Diamond Division sa misalmot sa gilusad sa Office of the Civil Defense 10 nga 3rd Rescue March Northern Mindanao Camiguin Challenge ug 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill agig pagpangandam sa dakong kalamidad. Gipaygayon kini sa Provincial Sports Complex sa Mambahaw, Camiguin niadtong November 14. Lakip sa gibansay sa tanang partisipante gikan sa nagkariang rescue unit sa LGU ug concerned government agencies ang earthquake, tsunami ug volcanic eruptions. Gipaygayon kini aron masukod ang kahana sa matag usa ug ang importansya sa pakigiusa alang sa disaster management. Gawas niini gipasabot ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno ang kamahinungdanon nga mupatigbabaw ang culture of resilience. Nagpahinumdum ang Department of Health Region 11 sa publiko nga gilayong magpakonsulta sa mga doktor ug galing makasinati og mga sintomas sa diabetes. Sa pahayag nga gipagawa sa DOH Region 11, ang diabetes usa ka sakit din dili na makabuhat og igo nga insulin sa tawo nga posibleng moresulta sa abnormal nga blood sugar. Pipila sa mga sintomas niini ang balik-balik nga pag-ihi, pagkauhaw bisan kanunay mo inom og tubig, gutom o daling kapuyon, hanap ang pananaw, dunay mga samad nga dugay maayo ug pagpaminhod sa tiil ug kamot. Mas duol sa risgo nga makabaton og type 2 diabetes ang mga taong dunay kaliwat sa pamilya nga dunay diabetes ug dili maayong lifestyle. Aron malikayan ang sakit, angay matud pang batasanon ang pagkaon ug mga masustansyang pagkaon, mubuhat og mga pisikal nga aktibidad ug himuong regular ang pagpa-check up. Karong bulan sa Nobyembre, ginaobserba ang National Diabetes Awareness Month. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ang patay, samtang tulo ang samdan human mibangga ang ilang gisakyang pribadong sakyanan sa kasugat nga delivery van sa Manolo Fortich, Bukidnon. Nakaalerto si James Paulo Yap. Pinaspasay ang pag-rescue sa mga personahe sa BFP ug Manolo Fortich Rescue Team sa mga naipit nga sakay nining usa ka pribadong sakyanan. Human nga mibangga sa kasugat nga delivery van sa Mangima Road sa Manolo Fortich, Bukidnon, alas 4 sa hapon adlong Domingo. Matod sa kapulisan, gikan sa Cotabato City ang maong sakyanan nga adunay 4 ka mga sakay, lakip na niini ang driver. Samtang paingon unta sa Davao City ang delivery van, dihang naitabo ang insidente. Upon reaching sa anang na-overshoot ang kanang sedan. Una siyang napasok ngadto padul nasa pasok siya dito sa atubangan sa truck tungod sa kalayo-layo gid siya. Medyo layo-layo gid ang ilahang biyahe. Usa na akong nakita nga medyo kanang medyo sa mo ang gulo nga medyo kana tungod kay layo. Medyo gid siguro mapiktahan gid ang pag-drive. Daling gipandala sa ospital ang 4 ka mga sakay sa sedan kinsa nakaangkol og mga bunog sa lawas. Apan way swerte nga nakabsan sa kinabuhi ang usa ka pasahero. Nakakustodiya na sa Manolo Fortich Municipal Police Station ang driver sa delivery van kaysa posibleng mag-atubang og kaso. Wala na kini mihatag og pahayag.
atong gina-prepare is ang reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injury and damage to property. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Napuno sa kalingawan ang pagsaulog sa 17th Slang Festival sa Malungod, Sarangani, dihang nakisadya ang cast sa murder mystery drama series sa GMA Prime na Widow's War. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Gipa si Garbo pinaagi sa pagtugtog sa mga indigenous musical instrument, pagkanta, laki pagsayaw, ang mabulukong kultura sa mga tribo sa Malungon, Sarangani, atol sa Kapuso Night of Stars nga kabahin sa pagsaulog sa 17th Slang Festival sa maong lungsod Sabado sa gabi. Sumala pa, ang Slang Festival usa ka pamaagi aron mapalambo ang tribal practices, socialization, lakip conflict resolution sa duwa ka mga indigenous tribes nga Blaan ug taga-Kaulo. Apan, mas nahimong mabulukon og star-studded ang maong gabi yang mibisita ang cast sa murder mystery drama series sa GMA Prime nga Widow's War. Sama nila Jerry Gonzalez ug Royce Cabrera nga gipakilig ang Kapuso fans pinaagi sa ilang pagkanta. Grabe sa sobrang init ng pagtanggap ng mga taga-Malungon. Maraming salamat. Maraming salamat po sa effort nyo. Talagang na-appreciate namin yun. Misamot sabang kahugyaw sa fans diyang nag-perform na si Carla Abellana. Ay, masaya kasi pagdating po namin, punong-puno na kaagad yung venue, nakatayo po lahat ng tao. Excited po sila at inabangan nila kaming lahat. Nadugangan pa ang excitement diyang nag-perform na sab si Jean Garcia. Kinsa mapasalamaton sanglit kini matud pa ang unang higayon nga nakabisita sa lungsod. It's my first time and I'm very happy given nabigyan po ako ng pagkakataon, ng chance na makarating po dito. Pag regional tour, saka mo na-experience yung ganda ng iba't ibang probinsya natin sa Pilipinas. Mas misamot ang excitement kay nag-perform sab si phenomenal box office queen, Bea Alonso. Mapasalamaton gayon sila sa Kapuso fans, ilabi na sa mga padayong nagatutok sa nagkainit nga mga eksena sa Widow's War matag gabi. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mama. One Mindanao. Ana sa 175 ka school learners ang natagan og sayong pinaskuhan sa GMA og partner niini. Sa pagpanguna sa GMA Superradyo Davao, nahatagan og libreng prescription eyeglasses ang ana sa 175 ka school learners sa SIR Elementary School sa Barangay 76-A Bukana, Davao City, ilawom sa Better Vision for Better Education Project. Mapasalamaton kining inahan nga si Mary Ann Butian, sanglit usa ang iyang anak nga nakabenepisyo sa maong programa. Aminado siya nga ang pagbabad sa screen o gadget sa iyang anak ang hinungdan nganong nadaot ang mata niini. Ang Better Vision for Better Education Project usa ka inisyatibo sa Latter-day Saints Charities ug sa inyong kapusong estasyon GMA Superradyo Davao uban ang Department of Education Davao City Division School Health Section, ProSight Optical Incorporated ug Resources for the Blind. Mga kapuso, 36 days na lang, una ang Pasko. Mao kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.